ng mensahe, mga kapatid, no? Hindi bukas, hindi 2 years from now, ngayon. Ngayon ka magbago. Yeah, napakaganda. At the same time, kung tinignan natin yung unang mga, kanina, mga stanza, unang lines, sabi, kung magbabago ka, tutulungan ka ng Panginoon. Hindi sinabi na, kasi madalas na sabi, Lord, baguhin mo ako. Lord, baguhin mo ang aking ganun. Baguhin mo ang aking ama, ang aking asawa, baguhin mo. Hindi. Tutulungan ka ng Panginoon, pero dapat manggaling muna sa iyo. Napakaganda. Napakaganda ng mga kanta natin ngayon. No? Pag minanamnam natin yung mga kanta, talagang natututo talaga tayo. Amen. Amen. Now's the time, mga kapatid, to feed our souls, to feed our spirits. Marinig po natin ang salita ng ating Panginoon. So without much further ado, be prepared. Fasten your seatbelt as you'll be swept from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, The Tongue. Ayan. Very intriguing. Yeah. I now give the floor to the messenger of the Lord, our pastor, Pastor Marvin Aguilar. Praise the Lord. Amen. So si Brother Max, sabi ko sa kanya, pamagat, ang dila. In English. Paano niya mag-English ako? Praise the Lord. Ang dila. Lahat po na may dila, magsabi ng amen. Amen. Yung iba, walang dila. Isa pa, lahat na may dila, magsabi ng amen. 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 Praise the Lord. Alam po ninyo ang dila, kung saan napapagalaw natin yan eh. Ayan po ba? Diba? Actually, kanina pinagmamasdan ko ito, bakit baby yung nilagay? Kasi, di ba, pag bata, show me your tongue. Sabi naman ng bata, tuwa-tuwa sila. Tuwa-tuwa yung tagi. Yan, marunong na yung anak. So, sa umpisa pa lang, tinuturuan na yung bata. Minsan po yung dila, pwede mong i-move, no? Ng pataas, pababa, sa side, sa kabilang side. Minsan nga, nagagamit mo pati sa tinga, no? Hindi nakakahanap ng toothpick, ginagamit pantinga. Pantinga. Tinga. Hindi sa tenga. Tinga. Amen. Nakatawa po, ano? Pero okay lang po yan. Para masaya. Ang dila po, minsan, nagagamit din sa panlasa. Amen. Ito po yan. Doon mo malalasahan yung matamis sa pamamagitan ng dila. Minsan, mapait. Minsan, maasim. Minsan naman po, maalat. Amen. Ang dilang yan yung ginagamit mo. Kung saan po yung panlasa, na ano mo yung linamnam, yan ang ginagamit mo. Amen po ba? Minsan nga, ginagamit mo rin pag mayroon kang kanin dito, na gaganon, nakukuha yung kanin nandito. Lahat nagagawa ng dila. Amen. Amen po ba? Minsan nga nakakatawa maging sa Facebook. Mayroong yung kakyutan ba yung pandi? Pag tinanong mo ba yung dila mo, cute na cute ka sa mga pictures. Hindi po ba? Ginagamit. Sinong gumagamit ng mga ganun? Sa mga Facebook. Pinapakita pa yung dila. But dito po, sa hapong ito, dito po natin matututunan kung ano yung power ng dila. Kung ano ang nagagawa ng dila sa tao. Amen po ba? Amen po ba? Tayo po lahat ito ngayon. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Muli, Panginoon, narito po kami. Narito po, Panginoon, ang aking mga kapatiran sa oras na ito. Naniniwala po kami
Sa oras na ito, kasama ka namin. Patuloy mo akong gagamitin, Panginoon. Hindi po sa sarili kong kakayahan o sa sarili kong kaalaman, kundi ang bawat salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay manggagaling lang po sa iyo. Gamitin mo po ako at buksan mo po ang bawat pandinig ng aking mga kapatid na naririto. Sa bawat madidinig po nilang mga salita mo, Panginoon, Lord, ito po ay titimo sa bawat kaisipan, sa bawat puso. Ang sa ganon, Panginoon, ang salitang ito ay tuluyan po namin magamit sa pang-araw-araw namin kabuhayan. At lalong lumago, Panginoon, Lord, ang bawat pananampalataya po namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, narito po ang bawat isa. Maasa at naniniwala sa bawat salita mo maririnig nila. Tatamaan man sila. Subalit, Panginoon, mas lalo ka nila, Panginoon Lord, na mamahalin at matutuwid ang kanilang buhay. Salamat po, Panginoon Lord, kung aming sama dalangin sa iyong pangalan. Jesus. Amen. Praise the Lord! Ang dila. Amen. Matagal na po ito na i-message. Marahil po, mayroon na po kayo na narinig patungkol sa dila at still po, salita po ng ating Panginoon. Kung saan, kung kailan, binabasa natin pa ulit-ulit, doon nagkakaroon po ng wisdom. Nagkakaroon po tayo ng kaalaman. Amen. Pagamat ito lang ang alam mo, but minsan po, mayroon pang sasagi. Ganito pala. Amen po ba? Kaya buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa James 3:1 hanggang 10. Amen. Di na po magpaligoy-ligoy. Ito po ay nilagay ko po sa NIV para po maunawaan natin lahat. Amen. Ang sabi po dito, mga kapatid, ang sabi po ni James, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Hindi po daw dapat maging guro ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi kung lahat tayo guro po dito, wala nang tagapakinig, ano? At hindi lang po yun, may danger po yun. At ang sabi po dito, dahil alam ninyo na tayo'y mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigit kaysa sa iba. Tama po yun. Hindi lang po sa bawat pagtuturo natin dahil doon po tayo hahatulan. Kung nagtuturo ka ng mga kamalian po, marami po yung maliligaw sa bawat isa. Amen po ba? Kaya doon sa mga sinasabi po natin, doon tayo po mahatulan. Kaya hindi po lahat, sabi po ni James, na maging guro. May danger po yan. Amen. Amen. Hindi po natin, yung pong mga iba na tagapagturo, hindi po ba minsan na meron tayong narinig sa kanila na parang hindi yata ganito eh. Amen po ba? Hindi ganito ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, there is only one God. But sinasabi ng tao ito, tatlo daw ang Diyos. Amen po ba? So, nagkakaroon po ng kapahamakan ng bawat isa. So, maging ano po tayo sa pagtuturo. Amen po ba? Kapag sinabi ng Bible, isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Amen. Hallelujah. At sabi po dito, tayo lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Inamin po ni James yan. Lahat naman tayo po nagkakamali eh. Kung wala ka ng pagkakamali, isa ka ng banal, isa ka ng sakdal. Amen po ba? Kaya nga po, sabi po dito sa 3, kapag nilagay o nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Binaling po nilagay po ni James sa isang hinalintulad po sa isang kabayo. Di po ba pag binigyan mo ng yung ano nila, yung parang dito, di ba sa may kalesa o sa mga pangarera, kapag nilagay mo sa bibig niya yun, nakokontrol mo siya. Amen. Sa pamamagitan ng bibig. Amen po ba? Kung gusto mo dito, sa right side, sa left side, o kung gusto mong i-stop din, ilahin mo lang po ng sabay yun. Amen po ba? Kaya yung mga kutsero dito, alam po nila yan. Amen? Kaya kung minsan, wala namang siyang kinokontrol, pero napapasunod niya yung kabayo. Hindi po yung sa pamamagitan ng mga yung nailagay nila
na ano sa kanyang bibig. Amen. Tignan ninyo ang isang barko, kahit ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, ay naibabaling saan man naisin ng piloto sa pamamagitan napakalit na timon. Amen po ba? Gaano man kalaki ang barko, hindi po ba napakalakas ng hangin? Pero sa pamamagitan po ng timon. Amen po ba? Yung sa manubela o yung control, nakokontrol niya. Sa pamagitan lang ng maliit na yon, nakokontrol po ng barko. Gaano man kalaki ng barko, pero doon po sa maliit na timon na yon, nakokontrol niya. So, ano niya po yung naiiwasan niya kung saan man yung malakas na hangin. Saan siya dadako, kung saan niya gusto. Amen po ba? 5. Ganyan din ang dila ng tao. Dito na po tayo. So, nag-explain lang po ng si James, but nandito na po tayo. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng nagagawang kayabangan. Totoo po yan. Hinalintulad doon sa kabayo, kung saan nalalagay yung kung saan nakokontrol, at doon sa tibon, at ngayon po, narito na tayo sa dila. Bagamat maliit sa bahagi ng katawan ng tao ang dila, pero po maraming nagagawa yan. Amen. Amen po ba? Maraming nagagawa ang dila sa tao. Ang sabi nga po napakalaki ng nagagawang kayabangan. Amen. Sino po yung mga mayabang dito magsabi ng amen? Sa totoo lang. Amen. Amen. Wala na rin. Isa lang. Ayaw niyong umamin, ha? Amen. Totoo po yan. Malaking nagagawa ng dila. Kasi sa pamamagitan nito, nasasambit mo Minsan kahit wala ka na, sinasabi mo, meron ka pa. Amen po ba? Ganon. Ganon ang nagagawa. Alam na, nahihirapan ka na kung minsan sinasabi ba, hindi, okay lang ako. Ayos lang ako. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Isipin na lang po natin. Sa maliit na apoy, napapalagablab niya ang buong kagubatan. Nagmula lang sa isang posporo. Isang posporo na nakiskisan, nilagay mo dyan, nagapoy, lalaganap yan. Maging ang dila, ganun. Isang chismis. Amen. Nakita ko siya, sis. May kasama. Ha? Ay, dapat malaman niya ano yan. Bro, si alam mo, nakita niya Hindi niya sinabi nakita niya kasi hindi niya nakita. Nasabi lang sa nakita niya siya. May kasama. Hindi ba may asawa yun sa Pilipinas? Hey, naku, mare. Si daw nakita sa Tignan mo. Palaki ng palaki. Nang dahil lang sa isang bagay. Nakita lang pala may kasama na nagpatulong, iba na yung naging isipan nila. Ganun po ang dila. Amen po ba? Ganun ang dila. Ang sabi po dito, next slide, ang dila ay parang apoy, isang daigdig o daigdig ng kasamaan. Nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ng lahat ng buhay ng tao. Hindi, Yan po ang dila. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin. At talagang napapaamo ng tao. Napapaamo ng tao. But, 8, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila.
ito ay kasamahang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Amen. Ikaw napapaamo mo. Ba't minsan po, ang dila, hindi mapaamo yan. Tumigil ka na nga dyan! Ay, di ka matigilan! Di ka matigilan! Ito naman! Amen po ba? Ganun siya eh. Pag hindi ka tumigil, sige, umumo ako! Pero hindi ka wala makakapagpigil eh. Basta ginusto niya, sasabihin niya. Ganon. Amen po ba? Ganon. Lalo po sa mga may bahay, mga may bahay namin. Ikaw nakaganon ka na lang. Siya ito po yan. Nangyayari po yan. Kaya minsan, iniiwasan kayo ng mister nyo dahil sa totoo lang. Uwi ka na, akala po ninyo na nagpapalit talaga dahil ayaw niya. Kasi, pagkabukas pala napita, dapat po wag naman. Hindi po ba? Minsan may nangyayaring, pagbukas mo pinto, hi honey, hi! Kain ka na, gutom ka. Ito, torture to. Habang kumakain ka, okay naman eh. Habang kumakain, bagay ka lang! Pinakain ka pa! Tapos gano'n naman, ikaw naman lalaki, malunok-lunok mo ba? Hindi. Amen po ba? Okay na sana eh. Ito pa, torture. Pahiga na kayo. Gagano ka na lang. Tignan mo yung dila. Yung dila. Nangyayari po yan. Nangyayari yan sa buhay ng mag-asawa. Amen po ba? Amen. Sino nakaka-experience yan? Tasang kamay. Nakaka-relate po dun sa mga nangyayari. Amen. Kaya yung mister po, talagang ginagawa na lang niya, pag uwi na niyang bahay, pag sumalubong yung misis niya, gusto mo ito? May pansit po dito. Kala mo hindi, pansit. Amen. Kaya yung babae, kahit, okay, pero naalala mo naman pala ako. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya po wag po kayong masyadong sa mga asawa-asawa. Kasi po yan ang nagdudulot ng paghihiwalay at kamatayan pag minsan. Nagkakasakitan na. Amen po ba? Buti na lang, wag ka na lang kumibo no? Alam naman nag-overtime si mister. Alam naman na di po ba? Talaga nagpapagod para sa inyo. Amen. Oo, talaga yan. Hindi kayo kumbisi. Maging po kayo. Basta ang asawa lang po ninyo, mananampalataya. Amen po ba? Believers, agree ba kayo doon? Amen. Tingnan ninyo. Amen. At saka yung pong mga sahod nila, talaga namang piniprenda sa inyo, binibigay, at hindi na kayo dapat magtanong kung nasaan yung mga iba Amen po ba? Dahil binibigay naman po ng buo. Ngayon kung putak ka ng putak, dada ka ng dada, ang mister mo kuminsan po, maano yan? Amen po ba? Maano siya sa makakapag-isip na, sige na nga kung minsan, ganito lang gagawin ko. So hanggang sa hindi pagkakaunawaan, maghihiwalay, so mawawala po ang bawat isa. Amen. Amen. So sino pa po yung mga bungangera dito sa mga asawa? Sister, wala na po yung asawa nyo. Binubunganga nyo pa?
Dati po. Ay, yung pong merong kala ko nasa na yun. Nakagano na yung mister nyo. Huwag naman po. Dati po yun, dati. Inaano po niya nakaano na siya, okay. Kaya po siguro namatay na maaga, hindi naman po. Hindi naman ako simisyo sa inyo, Hindi naman. Praise the Lord. Amen. At ito po, isa pa. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Amen. Ang dila yan. Amen. At ito rin ang ginagamit natin sa paglilit ng tao nila lang ng kalarawan ng Diyos. Ginagamit mo ang dila niya sa pagpupuri kanina. I worship you, Almighty God. There is none like you. Makita talaga no? Pagdating sa bahay, wala na namang kanin, di ka nagsaing dyan! Alam mo naman, nagsimba ako, ikaw lang naiwan dito, hindi ka nagluto! Putot ko tinta! Bakit ka ganon? Ginamit mo ang dila niya sa pagpupuri sa ating Panginoon, and then after that, nauwi ka lang. Walang kanin, walang ulam. Pag natatanda mo, walang kanin, walang ulam. I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. Amen. I worship you, the Prince of Peace. That is what I want. Di po ba? Yun na, pag-itlog ka na lang. Yun naman ang buhay sa abroad eh. Kung hindi noodles, itlog. Ha? Sardinas kuminsan. Amen po ba? Wag naman po. Nagpupuri ka kay Lord. Ginagamit mo sa pagpupuri sa Kanya, and then ginagamit mo sa ibang bagay na hindi nagiging kalungkuran sa ating Panginoon. Nanlalait ka. Amen po ba? Huwag naman po. Ang sabi po ng Bible, dito po sa 10, ang sabi po niya, sa isang bibig na nanggagaling ang pagpupurit, panglalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Pag po ginamit natin yan sa Panginoon, na alam na natin ang mga bagay na hindi po nagiging kalugod, huwag na po natin gamitin sa mga panlalait. Kung hindi, bagkus po, ito po ay gamitin na pagpupuri sa ating Panginoon. Ano man ang nadatnan mo, ano man ang mga bagay na naririnig mo, praise the Lord ka pa rin. Kaya ba yan? Oo. Mamaya masusubok ka. Masusubok kayo mamaya. May masusubok sa inyo. Paglabas niya dyan, masusubok ka. Sa anong paraan? Minsan, nalig ka sa word. Sabi ng boss mo, nag-worship ka kanina. Bakit ka na late? May traffic eh! Ito kasi driver namin kung ano-ano sa masasa mo. Di po ba? Kung saan pa, iniikot yung dapat dito ako, dito. Hinuli pa ako ng natid eh. Amen po ba? Nalait pa eh. Yung kasing driver na, yung driver. Sinasabi, driver si Brother Henry. Brother si Brother Ricky. Brother si Brother Laverne. Nagkaroon ka ng driver. Nagmagandang loob na nga yung tao, natid ka na nga, ginawa mo pa siyang driver. Hindi po pa paliliit yun. Amen? Amen. So, tandaan po ninyo, mamaya, mayroon mangyayari mamaya. But, maging aware po kayo.
maging aware kayo. Amen. Aware kayo sa mga nangyayari. Basta pag nangyari yan, tandaan nyo, I worship you. Yan. Amen. Kaya nyo po ba yan? Huwag lang po kayo magagano ng nag-iisa. Baka nasa iiga. Si sister, oh. Ano nangyayari nga sa kanya? Amen. In Matthew 12, ang sabi po dito, 36, 37, at sinabi ko sa inyo, sabi po ng Panginoon, ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Amen. Sino po yung mahilig dito na magsalita ng walang kabuluhan? Na mga... Amen. Brother Henry, mister po, nangyayari siguro sa inyo yan. Ano man po yung mga sinasabi natin, mga idle words, yeah, sabi nga ni Pastor, ipagbibigay sulit po natin yan sa araw ng paghuhukom. Makala po ba ninyo, hindi naka-records? Hindi po ba, sabi ko sa inyo, no, nag-preach ako, naka-record po lahat yan. Amen. Kahit anong iniisip mo, naka-record yan. Sinabi mo, naka-record yan. Yung ginagawa mo, naka-record yan. At ipagbibigay sulit mo yan. Amen po ba? Kahit ng mga chismis na ginagawa natin araw-araw, naka-record po yan. At ipagbibigay sulit mo sa ating Panginoon. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at iyong mga sinalita ay hahatulan ka. Totoo po yan. Sa pamamagitan. Kaya nga sabi nga namin, sa Great Commission po, yung sinasabing, less talk, less mistake. Yan yung pinakano namin eh. Amen. Kaya wag ka magsalita para hindi ka magkamali. Okay ka na lang. Dahil diyan ka mahatulan. At sa pagiging banal mo, diyan din sa salita. Kaya tignan mo, yung mga salita na walang preno, nahuhuli. Amen po ba? Alam po ninyo, way back 1970s po yata yun. Nung mayroon akong napanood na kay, sino napanood dito yung kay Babalu? Panahon ni Babalu, black and white pa. May dala siyang kandila na hinahabol siya ng mga tao, mga kaluluwa. Napunta siya hanggang sa napupud yung kandila, namatay siya. Napunta siya sa impyerno. Alam po ninyo, anong ginagawa daw doon, yung mga tao noon. Doon sa impyerno, inano po ng movie that time. Yung mga madadaldal, mga chismosa, nandun po lahat sa isang banda. Yung dila nila, inihila. Inihila, may ginagawang nilalagay sa kahoy, iniikot na gano, talagang inihila. Ganun yung naging nung pelikulang yun. Kaya sabi ko, bakit gano'n? Ito yung mga napunta sa impyerno na mga, kasi mahatulan eh, mapupunta eh. Sa dagat-dagatang apoy, mga sinungaling. Amen po ba? Mga gossiper, gumagawa ng mga kung ano-anong mga chismis. Amen. Mga reporter po kaya makakarating sa langit. Mga abogado. No. Hindi naman siguro, no? Dahil ahatulan sila doon sa kanilang sinalita. Amen. Amen. Dito po meron po akong sinama sa ating message ngayon sa hapong ito. Patungkol po kay Jefte. Sino nakakakilala kay Jefte? Ayan, si Jefte o si Jefta. Amen? Doon sa Judge. Pinag-aralan po natin itong Judges, hindi po ba? Sa Ukom. Si Jefte po, nangako siya sa ating Panginoon. Amen? Kasi naging pinuno po siya eh. Magdirigma si Jefta. Pero sinabi niya, sabi ng Panginoon, bibigay niya yung mga Ammonita sa kanya eh. Makikipaglaban siya sa mga Ammonites. Amen? At yung mga Ammonites na yun, amen, dahil kinukubkub nila uli ang Israelites. Kasi actually sa mga Israelites yun eh. Mga Israelita nando doon. But siyempre, nung napunta po sila sa Egypt, naiwan sila, pero nung bumalik sila,
nandun yung mga Ammonites. Kaso nga po, nakikipag-ano pa itong mga Ammonites sa kanya. Pero sinabi ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang mga kalaban ng mga taga-Ammonitang ito. At ito po yung nasabi po ni Jephthah. Ito po, yung mga mahihiling mangako. Amen. Ang sabi po dito sa Judges 11:30-31, at nagpanata, nagsumumpa po si Jephthah ng isang panata sa Panginoon. Amen. Lahat po na nagsumpa sa Panginoon dito, magsabi ng praise the Lord. Ang dami. Amen. At nagsabi, kung tunay na iyong ibigay ang mga anak ni Ammon sa aking kamay, ay mangyayari nga ang sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa naghaling sa mga anak ni Ammon, ay magiging sa Panginoon at aking handog na pinakahandog na susunugin. Amen. Alam po ninyo anong nangyari dito? Nagogi po sila. Nung pag-uwi po ni Jephthah, nangako kay Lord, ang unang sasalubong sa kanya, makikita niya sa pintuan ng kanyang bahay, ibibigay handog sa ating Panginoon at susunugin niya. Alam po ninyo, sino nakita? Yung kaisa-isang anak na babae. Isang anak lang po ni Jephthah. Sumalubong. May tamborin pa. Daddy! Dahil ano po siya, nag-celebrate siya. Nanalo po yung daddy niya. Pero nangako siya sa Panginoon. Ang sakit nun. Makikita mo yung anak kong sasalubong sa iyo na yun ay pinanata mo, sinumpa mo sa ating Panginoon. Yung unang-unang kong makikita, Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Ang tindi po noon. Ano kaya sa'yo? Anong gagawin mo? Ano pong ginawa ni Jephthah that time? Ninalas niya po yung kanyang damit. Umangis kay Lord. Bakit siya pa? Pero masusubukan ka ng Panginoon doon sa lumalabas sa iyong bibig. Minsan nga Lord! Magbibigay na naman. Bibigay. Offering. Lord, ang una kong mabubunot sa aking wallet, siyang ibibigay ko. $20? Ganun, no? Pag nilagay sa, sa lalagyan, kawawa po yung tagabilang. Yung pera, hindi niya alam. Maliit na bagay lang po yun. Nangako ka kay Lord. Amen? Lord! Pag may work na ako, Lord! Friday, Sunday, Dawn Watch, Prayer Warrior, Bible Study, nandyan ako. Natawa sa telepan. May bagong word. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa mga kapatiran na nag-pray. At ngayon po, mayroon na po akong work. Salamat po sa Panginoon na nagbigay sa akin ng at patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. The next day, nandyan pa. Second day, nandyan pa. Third day. Hindi ko na kaya, bro. Hindi ko kaya. Overtime kami. Next week, talagang hindi kaya, bro. Kasi maraming trabaho talaga. Grabe. Next month, nakapagatin. Ay, okay. Brother, kumusta? Sister. Wala kaming ganong ginagawa. Okay lang, free lang. Ganun ba yung
panata na sinabi mo kay Lord. Nang dahil lang sa bibig. Doon ka masusubok eh. Doon ka masusubok. Amen. Doon ka masusubok. Amen. Lord, bigyan mo lang ako ng baby, Lord! Ibibigay ko sa iyo, Lord. Ibibigay ko sa iyo, Lord. Marami po nangyayari to. Nung nabigyan sila ng baby, yung anak nila, hindi mo na makita sa mga Bible study. Kung minsan nga, binabawalan pa silang pumunta sa church. Nakalimutan nila yung panata nila. Pag sinabi mo kay Lord, ibigay mo, doon ka masusubok eh. Katulad kay Jefte. Pero si Jefte, hindi siya bumitiw. Yung pangako niya kay Lord. Bigyan mo lang ako ng 2 buwan, sabi ng anak niya. Spend ko lang yung aking birhen. Tatangis ko lang. Pero pagkalipas po noon, bumalik ang kanyang anak. Pinatay na po ang kanyang anak. Sinunog. Amen. Amen. Kaya niyo yun? Kaya isa-isang anak mo? Amen. Yun ang lumabas sa bibig mo. Dapat panindigan mo. Amen. Ano po nangyari kay Moises? Sa Numbers 12, 1-10. Ang sabi po dito, at si Miriam at si Aaron ay nagsalita laban kay Moises. Ito po, tandaan po ninyo ito. Minsan sa pamamagitan ng bibig din. Ha? Kala mo, siya lang ba? Pakinggan po ninyo ito. Si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pangangasawa. Pag-asawa niya sa isang babaeng kusita, yung mga kusita, mga Ethiopian po pala ito. Siguro, siya, itim. Nag-ano sila. So sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng kusita at ang kanilang sinabi ang Panginoon ba'y kay Moses lamang nakikipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon. Alam po ninyo kung minsan may mga ganon. Alam po ninyo, si Brother Marvin lang po ba? Yung anak ng Diyos? Siya lang ba yung si pastor lang ba ang kinakausap ng Panginoon? Amen po ba? Si Doc lang ba ang kinakausap? Ganun po. Ako po, nangyari po sa akin yan sa totoong buhay. Kasi po kami dalawang magkapatid, no, kami ni Apostol. Dahil po siya yung head pastor. Kasi minsan po, minsan nagiging Pedro ako sa kanya eh. Alam po ninyo, minsan inaano ko siya sa mga ginagawa niya. Ito yung gusto niya, ayaw ko. Sa church. Ang nangyari po yun, yung sabi ko sa akin, bakit? Pag-uwi ko ng bahay, siya lang ba yung anak ng Diyos? Nakaligtaan po yung kay Miriam at kay Aaron. Siya lang ba yung anak ng Diyos na nanguusap sa kanya? Bakit ganon? Lagi na lang akong ginaganon to, ganyan, ganito, ganyan. Alam po ninyo anong nangyari sa akin? Nagkasakit ako na almost 1 week. Nag-antibiotic na, kung ano-ano po yung ginawa ko, x-ray dito. Wala silang makita, wala akong karamdaman, pero ubo ako ng ubo, sipon ako ng sipon, kung ano po. Hindi na ako makatulog. Dahil lang sa salitang yon na aking binigkas. Marahil po minsan may mga ganito tayo dito, mga pag-uugali. Ganyan naman si pastor, magsalita, nakakasakit, sinasabihan pa sa mga wicked o kanino mang kapatiran kung ano ng mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? May mga ganon. Alam po ba ninyo, naririnig ni Lord dyan. Naririnig ni Lord. Pinag-uusapan ang mga lingkod ng ating Panginoon. Nandiyan kayo, grupo kayo, pinag-uusapan, minsan pinagkakatuwaan pa. May mga ganon. Amen po ba? Anong nangyari? Ang lalaki nga si Moises at totoong maamong loob na higit kaysa sa lahat na lalaki nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam. Lumabas kayong 3 sa tabernakulo ng kapisanan. At silang 3 ay lumabas. Next slide. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila, haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tulda at tinawag si Aaron at si Miriam. At sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyong isang propeta, akong Panginoon ay napakakilala sa kanya sa pangitain.
na kakausapin ko siya sa panaginip. Next slide. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi ganon. Sila'y tapat na aking buong buhay. Sa kanya'y nakikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang nakita. Bakit nga hindi kayo nangatakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? Sa ating Panginoon na po ang nagsalita para sa kanila. Na ako nga nakikipag-usap sa kanya. Siya lang. True. Moises, sa pamagitan po ni Moises, ang Panginoon lang po yung nagpapakita kay Moises. Siguro sila, Miriam, that time, hindi sila kasi, si Moises lang nakikipag-usap sa ating Panginoon Sa ating Panginoon. Pero nagkaroon sila ng inggit sa kanilang kapatid. Ganun po yung nangyari. Kaya nga nasabi niya, bakit? Siya lang bang yung lingkod? Siya lang bang lingkod ng Panginoon? Sila lang ba yung puro tama ng tama? Sila lang ba yung puro tama ng tama, tayo mali? May mga ganon. Amen po ba? Ba't naririnig ng Panginoon? Sino tayo para husgahan ng isang tao? Amen po ba? Amen. Kaya ano po nangyari? Next slide. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. At siya ay umalis. At ang ulap ay lumaho sa tolda at narito si Miriam ay nagkaketong at napumuti na gaya ng niebe. At tinignan ni Aaron si Miriam na narito siya ay nagkaketong. Nandahil lang po sa sinabi niya yun. Sa pagkainggit na parusahan po si Miriam. Kagaya ko noon, ganun din. Bakit? Bakit si apostol na lang? Bakit si apostol na lang? Bakit si apostol na lang? Siya lang ba? Kaya po sa salita ng Panginoon, natututo tayo Kaya huwag ka na lang dapat magsalita Ano nangyari sa akin? Nagkasakit ako. In 1 week, sabi ko nga kay Sister Karen buhay po na patutuwa ang aking may bahay. Pinatawag ko, sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko na kaya ito. Wala naman silang makita. Bakit hindi ba alis-alis ang ubo ko? Antibiotic, kung ano-ano ng cough syrup. Hindi matanggal. Pinaalala ng Panginoon ang sinabi ko sa aking kapatid na laban sa kanya. Ang sabi ko, Apostol, uso na po yung cellphone pala noong time na yun. Meron akong Alcatel noon. Pastor, pwede po bang pumunta ka rito? Sabi naman ng kapatid ko, bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Basta, punta ka rito. Hindi ko sinabi kaagad Nung pumunta po siya doon ng kapatid ko, niyakap po siya, sabi ko, bro, sorry. Susuri tao ko. Kasi, yung puso ko nagkaroon ng laban sa'yo. Pwede mo ba akong ipag-pray? Lumuhod po ako. Tinas ko yung aking kamay. Habang pinagpipray ako ng aking kapatid, bigla na lang po nga tumulo na napakaraming luhat, sipon at laway. Imagine niyo yun. Hindi na po ako nahiya. Hindi naman ako makapagpunas dahil nakataas po yung aking Nakaluhod akong ikaw ba magpupunas ka ng... Hindi Dahil hindi na biro-biro yung time na yun. Gusto ko yung kagalingan that time. Nakaluhod ako talagang sipon, luha, laway. Dahil laway. Hindi mo na mapapansin yan Hindi mo na mapapansin. And sa oras din pong yun, pagkatapos mag-pray ni Pastor, parang nagdahilan lang ako. Walang sipon, walang ubo, walang lagnat. Amen? Amen. Praise the Lord. Doon ko na-experience kung kahiwagan ng Diyos. Kaya pala sa mga salita po natin kung minsan, kaya kung mayroon kang hatred sa kapwa mo, paisip ni Lord namaya, ang ngayon, iniisip na.
marunong ka magpatawad. Dahil kung hindi ka marunong magpatawad hanggang ngayon, tignan mo, may dala-dala ka pa rin sa buhay mo. Bakit hindi kumisan hindi mawala-wala ang mga karamdamang yan? Bakit kumisan hindi mawala-wala yung mga problemang yan? Dahil mayroon kang pinangahawakan. Dahil may sinalita ka laban sa iyong kapwa at maging sa iyong sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Meron po bang nagre-rema sa inyo? Meron ba kayong nasaktan? Meron ba kayong nasaktan? Meron. Mamaya. Kahit ngayon, pwede ka. Manalangin kay Lord. Para mawala, marilis ka. Amen. Ganun ang nangyari. Kay Miriam. Kaya in the 70s, nawala yung mga ketong ni Miriam. Di po ba? The 70s. Sa akin, isang linggo, 7 days. Amen. Praise the Lord. Ito rin, meron pa po dito. Yung marunong, yung mahilig mangantsaw o mangasar. Meron din po ito nangyari sa Bible. 2 King 2:23 to 24. Ito po si Eliseo. Amen. Eliseo. Kaya huwag po kayong basta-basta At siya umawon sa Bethel. Ito po, senaryo ito, si Eliseo po. Dahil nawala na po si Elias sa kanya. Kasi, di po ba, dalawa lagi magkasama niyan? Si Elijah at saka si Elisha. Nung pong nawala na po, kinuha ng Panginoon si Elijah, yung pong umingi ng kapangyarihan si Eliseo Di ba? Nung bumalik na po siya, umahon sa Bethel mula roon, at samantalang siya'y umahon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata at tinuya siya. Yan. Yung mga marunong yung mahilig tumuya. Kumutya. Mamuisit. Sa Kapampangan, mamuisit. Mangasar. Yan. Yung mga yan. At sinabi nila sa kanya, umahon ka, umalis ka! Ikaw na kalbo ang ulo. Yun mo sinasabi mo na, kalbo! Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Yan. Pinuya siya. Kaya kung ikaw po, mayroon ka pag-uugaling gano'n, mag-isip-isip ka. Dahil, ano po nangyari sa mga bata? At siya'y lumingon sa likuran. Siguro nung sinabi ng mga bata, kalbo, kalbo, kalbo. Tunuay po siya kalbo. Si Brother Art. Sino pa yung mga dito? Kaya may power, tumubo na yung buko ito. Nung lumingon po siya sa likuran niya at nakakita niya, at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus. May power yun. Galing sa bibig. Nalingkod ng Panginoon. At doon lumabas ang 2 osong babae sa gubat at lumapa ng 42 bata sa kanila. Lahat ng tumuya o ng asar kay Eliseo, nilapa po sila ng oso. Kaya akala po ba ninyo? Kaya sabihin nyo, si Mother Marvin, pogi. Ayaw maniwala? Kakainin kayo ng oso. Amen. Kaya pag yung po mga lingkod ng Panginoon, pag nakatalikod po sila, huwag po ninyo silang kutsahin o asarin o kung ano man po yung mga ano nyo sa kanila. Amen po ba? Kasi pero po mga ganon. Minsan pinagkakatuwaan yung mga pastor. Si Pastor Esting, alam mo yung baay sa kanya.
bahay. Bilangan, bahay. Lalo na si Brother Marvin, madali-dali, yung kararagli. Pag nagsalita yung mga yan, Kapampangan, nandyan, halo. Amen po ba? Amen po ba? May mga ganon. Si Brother Vladi, pag makita mo, yan, parang hindi po mga... Amen. So dapat po, maging po tayo, less talk, less mistake. Amen. At malapit na po tayo magtapos. Amen. At next slide po, tapos na po tayo sa kay Eliseo. Kay David naman po tayo. Dito po tayo magbabakas. Ito siya mga asawa po na ano rin sila. Kasi po, dito sa senaryong ito, nung nakuha po nila David, yung Ark of the Covenant, nabalik na sa kanila. So, nagkaroon po sila ng parang nagdiwang. Amen. Nagdiwang po sila. Dahil nakuha, naibalik na ang Ark of the Covenant sa Israel. At si David po, ano po nangyari? Na nagkagayo, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan. At si Mika, na anak ni Saul, ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel na siyang nagubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod na kanyang mga lingkod na gaya ng naguhubad ng na kahiya-iya ng isang walang kabuluhang tao. Alam po ninyo kasi, ibang mag-praise si David Si David talagang bigay todo pag nag-praise. Hindi mo kagaya pag mag-praise ka lang, ganun ka lang. Saan pa? Hiro pa Yung pa. Ganun ka lang mag-praise. Si David hindi. Pag nagpupuris kay Lord, talagang bigay todo. Talagang binibigay niya yung katawan niya. Kasi sinabi ng Panginoon buong lakas. Amen. Buong kaluluwa. Buong puso na pagpupuri sa ating Panginoon. Ganon. Pero, hindi natuwa ang kanyang asawa. Kinutya din siya. Bakit parang kang baliw? Sabi ng kanyang asawa, hindi po ba si Michal, parang kang baliw, pagpurihan. Parang hubad-hubad ka pa na hindi ka na nahiya. Hari ka pa man din. Amen po ba? May mga ganon. Brother Henry, hindi ka ba nahihiya niya sa ginagawa mo? Brother Marvin? O sino pa ba dito yung mga Sister Emily? Sino pa yung mga pag nagpupuri kay Lord, talagang bigay ito ko doon Sino pa? Sino pa? Lahat kayo, pag magpuri ka na lahat. Next slide. At sinabi na namin kay Michal, yaong sa harap ng Panginoon ay siya'y pumili sa akin sa higit na iyong ama, sa iyong ama, at sa buong sambahayan niya, upang ihalala ko na prinsipe ng bayan ng Panginoon sa Israel, kaya't ako'y tumutugtog sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya ginagawa niya yun Dahil may kagalakan sa puso ni David. Ipinagkaloob ng ating Panginoon at pinahawak sa kanya ang Israel. Ganun na lang sa buhay po natin. Dapat po, tayo ay tinanggap ng ating Panginoon, tinanggap po ang ating Panginoon, nakaborn again ka, dapat po wala na po yung hiya-hiya para, Lord, nandito ako, Lord. Amen. Amen. Sasiwa ko, Panginoon. Sa ginagawa mo, nakalakasan sa aking buhay, Lord, narito ako, Panginoon. Ibibigay ko yung kalakasan. Huwag mo sabihin, nakahiga ka, may sakit ka, tapos gagat. Hindi. Habang may lakas ka, nakatayo ka, ibigay mo yung nararapat kay Lord. Ibigay mo! Dahil binigyan ka ng lakas ng ating Panginoon, gamitin mo. Kaya nga, dito po talaga, pag magpuri tayo kay Lord, talaga, bigay mo, bigay todo ka. Kung nasisikapan ka dyan, mag-move ka. Sabi mo, sister, kasi pag sumayaw ko, pag ganun bigyan mo ako ng space. Amen. Kasi Sister Emily, lagi dyan, kasi nandito minsan. Sister Aida, nandito. Si Brother Henry, ayun, napakalaki ng space niya doon. Amen. Amen. Ibigay mo. And then, ang po sabi dito sa 22,
At ako'y nagpapakawalang kabuluhan pa kaysa sa yaon, at ako'y nagpapakababa sa aking sariling paningin. Ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita ay pararangalan ako. Kung may mas maano pa doon, mas grabe pa sa pag-worship ko kay Lord, gagawin ko! Ang sabi ni David. Amen po ba? Kung may mas grabe pa sa ginawa ko, nakita mo, gagawin ko para kay Lord. Amen. Amen. Hindi naman po siguro, overacting siya, o ano. Kasi, yun ang nasa, nararamdaman niya eh. Yun ang kailangan niyang ibigay para sa ating Panginoon. Dahil yun lang ang nais niya. Pumunta ka dito sa church. Mas marami pa pong oras yung nakupo ka dyan. Yung pagsasayaw mo kay Lord, napakaikli lang, pero hindi mo pa magawa. Amen po ba? 15 minutes lang, sasayaw ka kay Lord, hindi mo magawa. Amen. Pero pustahan po tayo, nung nasa panahon ka ng disco, talagang umaakit ka pa doon sa ledge. Ledge ba yun? Yung sa ledge? Hindi po ba? Sabi ng tama na brad, tara, uwi na tayo. Huwag muna! Sa mga walang kabuluhan, nagagawa mo. Pero kay Lord, iyang-iya ka. Amen po ba? Kung mayroon pang po, Pastor? Gagawin ng worship leader. Dapat makita natin sa worship, sa mga song leaders natin. Amen? 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 Kung may mas masahol pa! Amen? Amen? Hindi kinaya ni David! Hindi siya nahiya. Pero ano nangyari sa asawa niya? At si Michal na anak ni Saul ay hindi na nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Dahil sa sinabi lang niya yun. Pinigilan. Amen. Kaya kayo, huwag niyo pigilan yung mga asawa ninyo. Amen. Kung ano yung para sa Panginoon, hayaan nyo. Hayaan nyo lang sila. Huwag mo sabihin, napakaano mo naman, nakita-kita ka na yun, lunta ka na. Ganun yung pag-worship niya sa ating Panginoon eh. Amen. Gayahin mo. Huwag ka lang nagaya-gaya na hindi naman tao sa loob mo. Makikita mo, pag ginawa mo yan na nandito sa heart mo, talagang hindi lang yan mapapanundag ka. Amen. Kasi iba yung nararamdaman niya eh. Kaya pag nasa iyo si Lord, talagang gagawin mo para sa Kanya. Amen. Kaya pag sinabi mo, sinalita mo, galing sa bibig mo, nahiya ako. Hindi ka makakilos. Iyang-iya ka. Nalulungkot ka. Pero sabihin mo, walang iya ako. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Woohoo! I'm free, Lord! Wala akong hiya, Lord! Para sa iyo, Lord. Amen. Kaya tingnan mo yung buhay ng, tingnan mo yun. Tingnan mo siya. Kala mo, sira ulo kung ano. Ay! Narinig ka ni Lord. Pag sinabi mo yun, parang sira ulo siya kung magpuri kay Lord. Yung si Michal, di nagkaanak. Ikaw, hindi ka na magkakapera. Ito yan! Kasi may anak ka na eh. Hindi ko naman sasabing malangan na. Hindi ka magkakanak. Opo. Wala sinasabi. Wala naman siya sinasabi. Amen po ba? Kaya wag mo nga niyan. Pabihan mo, wag mo ba? Nakikita mo, naglulundag-lundag yan. Pabihan mo.
Amen. Ikaw nga dapat magalak ka rin eh. Galak ka. Kung lumulundag siya, puntahan siya, lumundag kayo. Di ba, susunod sila, lulundag lahat. Amen. Lastly, sabi po dito, at pagpapalain ko ang mga nagpapala sa inyo. Amen. Kaya yung dila no? Pag sinabi ng Panginoon, God bless you. Bless ka sa mga lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Pag sinabing, God bless you, hey, praise the Lord. Pag sinabi ng mga lingkod. At pagpapalain, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain ko na magpapala sa inyo at susumpahin ko ang mga sumpa sa inyo. At pagpapalain sa inyo ang lahat ng angkan ng sa lupa. At dito po sa next verse natin, matutuwa kayo. Mas mabuti pang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaway. Amen. Kanila, bless na bless kayo, ha? Ngayon, natawa naman kayo. Kaya kayo po, mga misis, no? Iwasan po ninyo, itigil ninyo, tigilin nyo, para ang asawa niya mananatili sa bahay. Mayroon pong mga lalaki din ganon, bungangero. Amen. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Tama po yan. Amen. Kaya mula po ngayon, narinig natin ang patungkol sa dila. Ang dila kung saan nakakapag-curse, ang dila kung saan nakakapagbigay ng pagpapala, kung minsan ang dila ay nauwi sa kapahamakan, at ang dila ay nauwi sa kamatayan. Kaya pagsikapin po natin na mapigil ang dilang ito. At ang dilang ito ay magamit lang po sa pagpupuri sa ating Diyos. Kaya mula ngayon, pag-uwi nyo ng bahay, may pagbabago. Empty man ang kasirola, basta may itlog. Mag-init ka ng mainit na tubig. Ilagay sa noodles. Solve ka na. Matulog ka, pagkagising mo, doon ka lang magsaing, o ano mang gusto mong gawin, at least, malaya ka. Nakapagpuri ka kay Lord sa hapong ito, dire-diretso na yan. Hanggang bukas sa paggising mo, paggising pa lang, hallelujah! Ang bibigkasin ng ating bibigay, hallelujah! At dumako ka rito, mag-pray tayo. Amen? Amen? At maging sa inyong mga kasama sa trabaho, pakikitungo, naka-smile, say, praise the Lord, kapatid. Alam mo, walang aaway sa'yo, kahit sino. Dahil nakikita nila, yung dilang ito ay ginagamit mo sa pagpupuri sa ating Panginoon. At mula ngayon, wala na silang marinig na chismis na nanggagaling sa iyo, kundi salita na ng Panginoon ang maririnig nila sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya po lahat tumayo. Nawa po ang salitang ito ay huwag nating kaligtaan sa ating mga puso. Ang diablo, maya-maya lang atake yan. Naniniwala kayo? Ang diablo, atake yan. Kung ano yung narinig mo sa oras nito, gamitin mo yung power. Gamitin mo yung power sa pamamagitan ng iyong tang sa iyong dila. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Sabihin mo, in the name of Jesus Christ. Sa power. Sa kanyang pangalan. Satanas, lumayas ka sa oras na ito at hindi mo na ako mababalikan pa sa pangalan ng aking Panginoong Kristo.
Sa oras na ito, nasabi ko nga po, sino sa inyo ang may mga kagalit o mga nangako sa Panginoon sa oras na ito? Ang pangako niyan ay pwede mong gawin, huli. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Kesa doon mabibilanggo ka sa kinalalagyan mo ngayon. Gusto mong ma-release? Gusto mong ma-release? Sa oras na ito, itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo. Magpatawad ka. Sa oras na ito, at kung ano mga pinangako mo sa ating Panginoon, di pa uli ang lahat para gawin mo muli ang mga pangako na pinangako mo para sa Kanya. At tignan mo, ang buhay mo ay magiging maayos. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. At sapat ang ibibigay na buhay para sa iyo. At mula ngayon, ang bibig na yan, ang dilang yan, ay lalabas yung lamang kapurihan para sa ating Panginoon. Yes, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. I'll give you praise. Yes, Lord, I'll give you praise, Jesus. For you are my righteousness. Come on, church. Hallelujah. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Hallelujah. I worship you. Woo. Hallelujah. I worship you. Come on, church. Hallelujah. Come on. Woo. There is none like you. There is none like you. The Prince of Peace. Gamitin mo yung tila sa pagpupuri sa ating Panginoon. I give you praise. Hallelujah. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Come on, church. Gamitin mo ang iyong dila ngayon sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa oras na ito, gamitin mo ang iyong dila sa pagpupuri sa Kanya. Come on, church! Come on, church! Come on, church! Hallelujah! Gamitin mo ang iyong dila right now! Glory, Lord! Glory, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Come on, church! Ang nais ng Panginoon ngayon, ang nais ng Panginoon ngayon, ay marinig ang iyong tinig. Marinig ang iyong tinig. Ang nais ng ating Panginoon, marinig niya ang lalabas sa iyo sa pagpupuri mo sa Kanya. Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord!
you, Lord! It's a holy, holy! Oh, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! 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 We praise you, Jesus! We praise you, Lord! We praise you, Lord! Woo! Hallelujah! Hallelujah, Lord. Deliver us, oh God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Heal us, oh God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus, hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, oh God. Hallelujah. 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 We thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, praise you, Lord. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. It's a great revival, O Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi po namin makakalimutan ang araw nito, Panginoon. Hallelujah, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Sa mga salita na aming narinig, Panginoon, Lord, ang nagpalakas sa amin. Noon, kaya mula ngayon, Panginoon, Lord, all saints, oh God, Lord, hindi na po sila, Panginoon, Lord, na magsasalita ng mga walang kabuluhan sa kanilang buhay. Kundi, Panginoon, Lord, pagpapala, Panginoon, ang lalabas sa bawat bibig, Panginoon, Lord, ng iyong mga lingkod. Kaya sa oras na ito, alam po namin nakabang ang dyablo dyan sa labas, naghihintay ng masisilo. But sa iyong pangalan, Panginoon Jesucristo, Satanas, alam ko, naririnig mo sa oras na ito, ang lalabas sa aking bibig, wala kang kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan na silahin ang bawat buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ikaw, Satanas, lumayas ka at huwag nang babalik sa bawat buhay namin. Halekaya shekaya kay. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Lord, salamat po
sa kapangyarihan na binigay mo sa bawat isa sa amin. At ingatan mo po, Panginoon, bawat isa sa amin. Ngayon, bukas, at sa darating pa ng mga panahon, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, narito kami, maglilingkod sa iyo, na iyong katapatan ng aming mga puso. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw lamang ang aming sasabayin at pupurihin magpakailanman. Siya nawa! Hallelujah! May saya! Hallelujah!